Kamatayan. Ito yung pangyayari sa buhay ng tao na kinatatakutan ng marami. Pwede kasi itong biglaan na lang mangyari. Walang sabi-sabi, biglaan. Kaya marami ang takot kapag pinag-uusapan ang sarili nilang kamatayan. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit may mga taong ginagawa itong katatawanan? Kapag pangit ang namatay, ang sasabihin nila, kapag oras mo na, oras mo na. Pero kapag may itsura ang namatay, ang sasabihin nila, sayang naman tong batang to. Hindi na niya matutupad ang pangarap niya. 'Di ba? Walang hustisya. Nang dahil doon ay hindi ko maiwasang mairita. Tinitigan ko lang ng matalim ang kaibigan ko noon na bumati sa akin. Si Brian. Ayoko siyang kausapin sapagkat alam ko na ang tunay niyang katauhan. Mukha lang siyang mabait tignan, ngunit nasa loob ang kanyang kulo. Isa siya sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagsakit ang aking ulo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ginawa niya sa akin noon. Pinatay niya ako, ipinahiya, at hindi ko lang palalampasin ang mga yon. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng kasalanan na ginawa niya sa akin. Sisingilin ko siya. Paluluhurin sa harapan ko hanggang sa magmakaawa siya na wag ko siyang patayin. Hindi ko napigilang mapangisi habang naglalakad sa kanya papalayo. Wala siyang kaide-ideya na ako ang kaibigan na ginawa niya ng hindi maganda noon. Paano nga naman mangyayari yun? Hindi na niya ako mamukaan. Iba na ang itsura ko ngayon. Dahil nasa katawan na ako ngayon ng kaibigan niya na pinatay ko, si Ryan. Nakakatawang isipin na nakuha ko ang katawang lupa nito nang walang kahirap-hirap. Ganun talaga siguro kapag gusto mong makapaghiganti. Lahat ng bagay ay iyong magagawa. Noong una, ay wala naman talaga akong balak na patayin ang kaawa-awang si Ryan. Hihiramin ko lang sana ang katawan niya para makapaghiganti. Ngunit nagmatigas siya. Hindi siya pumayag. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang tapusin ang buhay niya. Tutal, may atraso rin naman siya sa akin na kailangan niyang pagbayaran. Nang makauwi sa bahay, dumiretso ako agad sa kusina. Tinatawag na kasi ako para kumain. Sumunod na lang ako para hindi sila magduda. Nakangiti lang ako palagi sa tuwing titignan nila ako. Mabuti na lang at hindi sila naghihinala na hindi talaga si Ryan ang kasama nila kung hindi ako. Si William. Nakakatawang isipin na napapaikot ko sila ng walang kahirap-hirap. Silang lahat na nasa bahay na ito ay paniwalang paniwala na ako talaga si Ryan. Matapos kong kumain, umakyat na ako agad ng kwarto. Matutulog na sana ako nang biglang magring ang phone ko. Agad ko itong kinuha at tinignan kung sino yung tumatawag. Tignan mo nga naman, si Brian. Mukhang gusto na niyang sapitin ang kanyang kamatayan. Nilibot ko ang buong kwarto at naghanap ng bagay na pwede kong magamit. Rumihistro ang ngiti sa labi ko nang isang baril ang makita ko sa ilalim ng cabinet. Agad na tinago ko yun sa jacket na sinuot ko bago ako nagmamadaling lumabas. Nagpaalam ako sa kanila na may pupuntahan muna ako sandali. Hindi naman sila nagtaka dahil lang sabi ko'y agad rin akong babalik. Mabuti na lang at walking distance lang ang bahay nila Brian, kaya agad ko siyang napuntahan. Napakunot naman ang noo ko
nang mapansing walang ilaw ang buo nilang kabahayan. Ano to? Naputulan ba sila ng kuryente? Nakapagtataka. Sa pagkakaalam ko, ay mayaman ang pamilya Del Fuente. Papasok na sana ako ng bahay nang may biglang humawak sa braso ko. Magsasalita pa sana ako pero inunahan na ako ng taong yun. Napalingon ako rito nang marinig ko ang boses niya. Akala ko naman kung sino, si Brian lang pala. Nginitian ko lang siya habang nakatitig sa akin. Maya-maya kasi ay magagawa ko na rin siyang patayin. Hindi ko na siya nagawang tanungin pa kung bakit madilim ang buong bahay nila. Pumasok kasi agad siya sa loob at wala akong ibang nagawa kung hindi ang sundan siya. Nagtataka man, hindi ko na lang yun pinansin. Nagpatuloy ako sa pagsunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa kanilang garden. Doon, sinubukan ko na siyang tanungin kung bakit madilim ang buong bahay nila. Umiyak siya. Napatay raw niya ang buo niyang pamilya. Napangisi naman ako dahil sa aking narinig. Mukhang hindi ko na siya kailangang patayin dahil may ibang naghiganti na para sa akin. Mula sa kinauupuan niya, isang kaluluwa ang nakita kong nakatingin sa aming dalawa. Napangiti ako. Si Almira, ang babaeng pinatay rin niya. Magkasama kaming dalawa ng gabing yun bago nangyari ang lahat. Sabay kaming umuwi at sa labas ng school, doon kami inabangan ng grupo nila Brian. Hindi ko alam kung anong problema nila at palagi nila kaming pinag-iinitan. Mapalabas o loob ng school ay palagi na lang nila kaming sinasaktan. Palagi nila kaming nilalait at sinasabihan ng masasakit na salita. Nilulunok ko na nga lang ang lahat ng yun dahil ayoko nang lumala pa ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Pero wala. Patuloy pa rin sila sa ginagawa nila. Hanggang sa mangyari ang hindi namin inaasahan. Nang abangan nila kami sa labas, pinagtulungan nila kaming dalawa. Piniringan kami at dinala sa lugar at ginapos habang nakaupo sa isang silya. Nang tanggalin ang mga piring namin, naging malinaw na sa akin kung bakit nila ginagawa yun. Sigurado ako, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang mga gago. Pinahirapan nila kami at tinorture na dalawa ni Almira. Binaboy nila kami hanggang sa mamatay kaming dalawa. Inilibing nila kami sa isang malalim na hukay matapos yun. Magpahanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng yun. Wala akong masyadong naintindihan sa kwento sa akin ni Brian. Pero ang sabi niya ay parang may kumontrol raw ng katawan niya. Nang marinig ko yun, alam ko na kung sino ang may gawa. Walang duda, kagagawan yun ni Almira. Bago pa ako tuluyang makapagsalita, hiniram ni Almira ang katawan niya. Kumilos ito at nagpatiwakal gamit ang baril na tinago ko sa aking bulsa.